Simula nang maniwala di umano si mama kay papa na di umano'y matapos nilang magpakasal, hindi magtatagal ay magpapatayo sila ng sariling tahanan. Pero sa paglipas ng maraming taon, kahit poste sa ipinangako ni papa kay mama na sariling tahanan ay wala itong naipatayo kundi ang sarili nitong poste. Dahilan para maging apat kaming magkakapatid. Walang permanenteng trabaho si papa at kadalasan ay utang ang pera na nagiging laman ng kanyang pitaka. Tapos ang naging pansamantala naming tahanan ay ang bahay ng isa sa kapatid ni Lola na isang matandang binata na madalas namang hindi kasundo ni papa dahil sa aking palagay parehong may ugali ang dalawa. Bukod kasi sa hindi makatagpo si papa ng pangmatagalang trabaho ay meron siyang bisyo at mahilig din sa pagsusugal. Sa paglipas pa ng panahon, kung kailan apat na kaming magkakapatid, ay saka patuluyang lumala ang hindi pagkakasundo ni mama at papa na nauwi sa kanilang hiwalayan. At para hindi naman madamay ang aking mga kapatid at maipagpatuloy pa ang kanilang pag-aaral, ay kinuha ng aking lolo at lola both side ang aking mga kapatid. At dahil ako naman ay graduate na ng high school ng mga panahon na iyon, ay nanatili na lang ako sa tabi ni mama para kanyang maging kaagapay. Pero may mga pangyayari na kahit sa aking panaginip sa tanghaling tapat, ay hindi ko naisip na pwede pala. Mula di umano sa pagiging single, ngunit datapwat subalit ay isang broken-hearted ng babae na ngayon ay tinatawag kong mama, nang mula sa isang sulok ng daigdig ay kanyang makita ang isang lalaki na ngayon ay aking tinatawag na papa, ay nagpakilala at nagpakita ng interes sa kanya para maging loved ones. Sa pamamagitan ng isa sa aking tinatawag na tito na siyang naging tulay upang tuluyang magtagpo ang landas ng babae na itago na lang natin sa pangalang Kara at ang lalaki na itago na lang natin sa pangalang Berto na ngayon ay aking mga magulang. Mula sa pagiging magkakilala dahil uso na ang cellphone ng mga panahon na iyon ay nagkaroon ng komunikasyon ng dalawa na nauwi sa kanilang pagiging magjowa. Maraming naging kwento ang aking narinig mula sa aking mapangbuli na tito na di umano'y inaabot ng alas 12 ng gabi si papa para lamang magkaroon sila ng oras ni mama dahilan ng aking pagkabuo upang wala nang makapigil sa pagpapakasal ng dalawa. Noong magkahiwalay ang aking mga magulang at sa aking pagkatuto kung paano kikita ng kwarta ay natutunan ko rin ang isa sa mga bisyo na dahilan kung bakit nagkahiwalay ang aking mga magulang, ang alak. Tulad ni papa, nagisnan ko na si mama tulad ni papa ay hindi kayang tumanggi kapag inaalok ng shit mo. Maraming pagkakataon sa aking buhay kung saan noong hiwalay na ang aking mga magulang ay nakatulong ko si mama para pataubi ng isang bote ng 4. Marami akong narinig na kwento na nagmula mismo kay mama na para bang binabalik tanaw niya kung paano ang isang tulad niya ng mga panahon na iyon na maganda at tahimik na nagtatrabaho ay nauto ni papa para lang sumama sa kanya. Hindi para magmakdo kundi para magpakasala. Batid kasi nang noon ay hindi ko pa magulang, natutol ang ngayon ay isa sa aking mga lola na ina ni mama na hindi boto para kay papa. Dahil bukod sa itsura ni papa na tila ba maglulukad lamang ng niyog ay hindi bagay kay mama, ay ang pagiging construction worker din ni papa. Di umano'y merong naisip na paraan si papa para maging mabilis ang kanilang pagpapakasal at tipong kahit na sibat ay hindi sila kayang pigilan. At doon ay sinabi ni papa na kailangan ni mama na isuko ang kanyang bataan at siya ay magdalang tao na ako nga ang naging bunga. Ang sinasabing iyon na mismong nagmula kay mama
ay ang sinasabi ng isa sa aking tito na dahilan kung bakit inaabot ng alas 12 ng gabi si Papa. Laking lola kasi si Mama at para sila'y makaporma, kailangan muna nilang patulugin si Lola para ma-execute nila ng maayos ang kanilang plano. Na makaraan ng mahigit isang buwan nilang pagpupuyat at pagtitiyaga, nagbunga na ang kanilang pagsisikap at ako nga iyon. Natawagin mo na lang sa pangalang Jello. Siyempre hindi naman raw agad-agad nauto ng basta-basta si Mama. Pero marami pa raw kasing naipangako si Papa na tulad ng meron daw siyang sariling lupa di kalayo sa sarili nilang bahay, kung saan matapos di umano nilang magpakasal ay magpapatayo sila ng sarili nilang tahanan. Pero noong may suko na di umano ni Mama ang kanyang bataan at tuluyan silang magpakasal, ay doon lamang napagtanto ni Mama ang lahat ay pawang propaganda lamang. Dahil bukod sa naging palipat-lipat kami ng matutuluyan ni poste sa naipangako ni Papa, sa paglipas ng maraming taon ay tanging nag-iisang poste lamang ang alam itayo ni Papa. Noong tuluyan ng magkahiwalay ang aking mga magulang dahil sa hindi na mabilang nilang pagtatalo, ay pumayag si Mama na paghatian ng magkabilang partido ang aking mga kapatid para mapag-aral. Sa aking palagay ay nawalan lamang ng pagpipilian si Mama dahil sa kawalan niya ng trabaho at kailan kaya siya magigising sa katotohanan na sa ginawa niya ngayon ay ipinasubo lamang niya ang aking mga kapatid. Hindi ko alam kung bulag-bulagan lamang ba si Mama dahil tulad lamang din ng ibang tao ay baka maging katulong lamang ang aking mga kapatid sa poder ng aking mga lolo at lola, tito at tita, kapalit ng kanilang pag-aaral. Nang panahon na yun naman ay graduate na ako ng high school, marami na rin akong alam sa buhay at hindi nauubra sa akin ang matamis na pananalita ng kahit na sino. Kahit pa sabihin na sila ay aking mga lolo at lola, tito at tita. Siguro kung sina lolo at lola lamang ay walang problema, pero kilala ko ang kapwa ugali ng aking mga tito at tita sa magkabilang panig. Dahil noong wala pa kami sa poder na matandang binata na kapatid ni Lola sa side ni Mama, ay palipat-lipat kami ng matutuluyan. At madalas kong marinig na tila inuusig ang bawat isa kina Mama at Papa ng kanilang mga magulang dahil sa pagpili nila sa isa't isa. Na sa totoo lang ay natatawa ako sa aking mga magulang dahil tila ba galit sa kanila ang mundo. Ang pag-ibig ay sadyang ganyan, tiwala sa isa't isa ay kailangan na wala ang aking mga magulang. At kung gaano kabilis ang kanilang naging pagpaplano kung paano sila magpapakasal na hindi kayang pigilan ng kahit sibat, sa huli ay tila tadhana naman ang nagdala ng kapalaran para sila ay magkahiwalay. Sa ngayon ay hiwalay pa rin ang aking mga magulang at hindi ko nakikita na sila ay muli pang magkakabalikan. Noon kasing magkasama pa si Mama at Papa ay sunod-sunuran lamang si Mama kay Papa na kahit pera, si Mama ay hindi kayang pagkatiwalaan ni Papa. At ang hiwalayan na iyon ang aking mga magulang ay hindi lang pabor kay Papa, kundi higit kay Mama. Ako naman ay meron ng trabaho sa ngayon at kapag meron akong pagkakataon ay inabutan ko ng perang aking mga kapatid na tila ba island of the Philippines, kalat-kalata.